Magandang gabi sa mga tagapakinig. Maligayang pagdating sa mundo ng mga boses mula sa dilim, mga kwento ng kababalaghan, katatakutan, at hiwaga na magpapatindig ng iyong balahibo. Noong bata pa ako, madalas akong sabihan ni Lola na huwag lalabas kapag magtatakip silim na. Pag sumapit na ang alas 6, huwag nang gagala sa labas. Hindi lang tao ang gumagala sa dilim. Lagi niyang sinasabi iyon habang naglalagay ng asin sa mga bintana at pintuan. Akala ko dati ay simpleng pamahiin lang iyon ng matatanda sa baryo namin. Hanggang sa maranasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang gabing nagising ako, at nakita ko ang sarili kong patay. Isang gabi ng Nobyembre, pauwi ako mula sa kabila ng baryo, matapos maghatid ng yantok para sa kapitbahay. Mag-aalas 7 na nang makabalik ako. Tahimik ang paligid. Ang liwanag lang ng gasera ng bawat bahay ang nagsisilbing gabay ko. Ang daan ay maputik dahil sa ulang bumuhos kaninang hapon. Habang naglalakad, napansin kong may tila nagmamasid mula sa madilim na kakahuyan. Sa gilid ng mata ko, parang may anino na sumasabay sa bawat hakbang ko. Kapag hihinto ako, humihinto rin ito. Kapag bumibilis ako, bumibilis din. Siguro pusa lang, bulong ko sa sarili, pilit na pinapakalma ang dibdib ko na mabilis ang kabog. Pagdating ko sa may puno ng balete, ang pinakakinatatakutang lugar sa aming baryo, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa aking katawan. May naamoy akong kakaibang amoy, parang nabubulok na karne na hinaluan ng dugo. Napapikit ako at nagdasal sa isip. Ama namin, sumasalangit ka ni. Biglang may mabigat na yabag sa likuran ko. Hindi normal na yabag. Mabigat, parang mga paa ng hayop na may matutulis na kuko. Humigpit ang hawak ko sa dala kong sako at dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero sa kanto ng paningin ko, nakita ko ang dalawang mata na kulay pula. Nakatingin sa akin mula sa madilim na sanga ng balete. Tumakbo ako. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako lumingon. Naririnig ko ang pagaspas ng malalaking pakpak sa ere, at ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa mga sanga. Pagkarating ko sa aming bahay, binuksan ko agad ang pinto at isinara ng malakas. Bakit ka parang hinahabol, Hijo? Tanong ni Lola na nakaupo sa may kusina, may hawak na rosaryo. Wala, lamay may hayop lang siguro sa kakahuyan, sagot ko kahit hindi ako sigurado kung hayop nga ba yun. Kinagabihan, nagising ako sa kakaibang tunog mula sa bubong. Parang may mabibigat na paa na naglalakad sa yero. Unti-unting gumapang ang tunog pababa sa dingding, tapos huminto sa mismong bintana ng aking silid. Malamig ang hangin na pumasok sa maliit na siwang. Sa dilim, nakita ko ang dalawang pula na naman na mata. At isang tinig na halos bulong ngunit garalgal. Hindi ka na makakatakas. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumabas sa lalamunan ko. Nanigas ang buong katawan ko habang ang dalawang pulang mata ay dahan-dahang lumapit sa bintana. Ang mga kuko nitong mahahaba ay kinalmot ang kahoy, nag-iwan ng malalim na marka. Pumikit ako at nagsimulang magdasal. Ama namin, sumasalangit ka ni. Ngunit bago ko matapos, biglang huminto ang kaluskos. Nang dumilat ako, wala na ang mga mata. Ang malamig na hangin ay naglaho na rin. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Lola ang nangyari. Tumingin siya sa akin ng seryoso, saka kinuha ang bote ng langis na may mga halamang nakalubog. Pinahid niya ito sa aking noo at sa mga pulsuhan ko. May sumusunod sa'yo. Hindi basta hayop yon, aswang yon. Lumipas ang mga araw, lalong naging kakaiba ang mga nangyayari. Madalas akong magising sa madaling araw na parang may malamig na hininga sa batok ko.
Sa tuwing lalabas ako ng bahay, pakiramdam ko may mga matang nakatitig mula sa kadiliman. Isang gabi, habang nag-igib ako sa poso sa likod ng bahay, may narinig akong iyak ng sanggol mula sa kakahuyan. Mahina sa una, pero unti-unting lumalakas. Walang sanggol sa gubat, bulong ko sa sarili. Alam kong palatandaan iyon ng aswang, sabi ni Lola noon. Ngunit parang may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na lumapit. Habang lumalapit ako, ang iyak ng sanggol ay biglang nagbago, naging malalim at garalgal, parang tunog ng hayop na nagagalit. Nanghihina na ang mga tuhod ko, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko pabalik. Hanggang sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita akong nilalang, payat, mahaba ang mga braso, may mga kuko na parang itak, at balat na kulay abo. Ang ulo nito ay nakayuko, at dahan-dahang tumingin pataas. Dalawang mapulang mata na naman. Nakangiti ito, nakalabas ang mga matatalim na ngipin. Nakita na kita at nakita mo na rin ang sarili mong patay. Napasigaw ako at napabalikwas. Nasa kama na ako, pawis na pawis, at naghahabol ng hininga. Panaginip lang, bulong ko. Pero bakit ang mga kuko sa aking braso ay may sariwang gasgas? Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang may natagpo ang bangkay sa tabing kalsada. Si Mang Andres, isa sa mga kapitbahay namin. Ang tiyan nito'y punit-punit at ang laman loob ay wala na. Baka aswang na naman yan, sabi ng mga matatanda. Panahon na naman ng gutom, naghahanap sila ng mabibiktima. Sa bawat salitang iyon, lalo akong kinilabutan. Pakiramdam ko ako ang susunod. Gabi na naman. At gaya ng dati, nag-iisa ako sa kwarto. Pilit kong pinikit ang mga mata, nagbabaka sakaling makatulog bago pa sumapit ang hating gabi. Ngunit sa katahimikan, narinig ko ang pamilyar na tunog, kaluskos sa bubong. Hindi ito daga. Hindi ito pusa. Masyado itong mabigat, parang tao o higit pa. Unti-unting lumapit ang kaluskos sa may bintana. At bago ko pa man maisara ang kurtina, isang kamay na may mahahabang kuko ang sumampa sa siwang ng bintana. Dahan-dahan itong bumuka, at sa pagitan ng liwanag ng buwan, nakita ko ang mukhang walang balat, tila bungo na may nanlilimahid na dugo. Buksan mo, garalgal nitong sabi. Ala! Sigaw ko, ngunit walang lumabas na tinig. Para akong naparalisa. Ang katawan ko ay ayaw gumalaw kahit pilit kong igalaw ang mga braso at binti ko. Ang nilalang ay dahan-dahang pumasok, gumagapang sa dingding na parang butiki. Nang makalapit ito sa kama, inabot nito ang leg ko gamit ang mahaba at malamig nitong daliri. Bigla itong naglaho. Nagising akong nakahandusay sa sahig. Umaga na. Pawis na pawis ang buong katawan ko at nanginginig pa rin ako. Paglabas ko ng kwarto, sinalubong ako ni Lola na tila may alam sa nangyari. Hindi ka dapat natutulog ng walang dasal. Malakas sila kapag mahina ang loob mo. Pinainom niya ako ng tubig na may mga dahon ng sangko. Ngayong gabi, magpapahid tayo ng langis. At huwag kang lalabas anuman ang mangyari. Ngunit nang sumapit ang alas 12 ng gabi, nagising ako sa tunog ng malalakas na pagkatok sa pintuan. Tok! 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 Hidyo, pagbuksan mo ako, Boses ni nanay. Pero impossible. Matagal na siyang patay. Anak ako ito, nanay mo Humihikbi na ang tinig. Nanigas ang buo kong katawan. Lumingon ako sa bintana. At sa labas, sa liwanag ng buwan, nakita ko ang sarili ko, nakasuot ng puting kamiseta, nakatayo sa gitna ng bakuran, at duguan ang mukha. Ako. Ngunit hindi ako. Hindi ka na makakatakas. Nakita mo na ang sarili mong patay.
Pilit kong isinara ang mga mata ko. Nang dumilat ako, nasa madilim na kakahuyan na ako. Nakalutang ako sa ere, nakapaligid sa akin ang tatlong nilalang, mga aswang na may mga pakpak, pulang mata, at bibig na punong-puno ng dugo. Akin na ang kaluluwa mo, sabi ng isa. Hindi ka na sa mundo ng buhay. Isa ka na sa amin. Biglang may liwanag mula sa malayo. Tinig ni Lola. Lumaban ka, Hijo. Hindi pa tapos ang laban mo. Sa kabila ng dilim at mga nakapaligid na nilalang, sumilay ang isang liwanag, banayad ngunit mainit, tila kandila sa gitna ng bagyo. Sa liwanag na yon, nakita ko si Lola, nakasuot ng puting duster, at may hawak na krusipiho. Hindi pa huli ang lahat. Lumaban ka, sigaw niya. Ngunit ang mga aswang ay nagsimulang maggalit, ang kanilang mga pakpak ay umuugong at ang mga kukoy lumilikha ng nakakabinging tunog sa ere. Akin siya, sabi ng isa, humihila sa binti ko. Hindi siya sa iyo. Hindi siya sa dilim, balik ni Lola habang itinuturo ang krusipiho sa mga nilalang. Biglang nagliyab ang paligid. Ang mga puno sa kakahuyan ay nagliyab ng apoy na kulay asul. Ang mga aswang ay nagsisigaw, nagtatakip ng mukha habang unti-unting naglalaho sa usok. Sa isang iglap, bumagsak ako sa sahig ng aking silid. Hinal na hinal, pawis na pawis, at nanginginig. Si Lola ay nakaluhod sa tabi ko, may hawak pa ring krusipiho at bote ng banal na langis. Pinilit ka nilang kunin. Pero pinaglaban ka ng kaluluwa mo, bulong niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nakita ko ang sarili kong patay. Nakatayo siya sa labas ng bahay natin. Hindi iyon ikaw. Iyon ang multo ng iyong kaluluwa na nais nilang matawin. Ngunit kinabukasan, hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata ng aking ibang sarili. Saan man ako magpunta, pakiramdam ko ay sinusundan ako. Sa bawat anino, sa bawat liwanag ng gasera, parang naroroon siya nakangiti ng masama. Isang gabi, habang natutulog si Lola sa sala, nagising ako sa tunog ng marahang kaluskos mula sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip. Duguan ang bakuran. At sa gitna nito, nakaluhod ang aking ibang sarili, nakangiti, habang dinidilaan ang mga kamay nitong puno ng dugo. Hindi pa ako tapos sa'yo, garalgal nitong sabi, bago biglang naglaho sa dilim. Kinabukasan, isang malaking kaguluhan sa baryo. 3 tao ang natagpuang patay, punit-punit ang tiyan, wala ang lamang loob. Ang mga tao ay nagtipon sa plaza, nagsisindi ng kandila at nagdadasal. 3 aswang ang gumagala. Gutom sila. At may isa silang sinusundan, bulong ng isang matanda. Sinusundan, tanong ng isa. Yung batang nakakita sa sariling bangkay. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa batok ko. May mahinang tinig na nagbulong sa tenga ko. Isa ka na sa amin. Gabi ng 7 araw mula nang magsimula ang lahat. Ang buong baryo ay nakapako ang mga mata sa langit, sapagkat may kakaibang anino na umiikot sa paligid. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga manok ay nagkakagulo kahit hating gabi. Nasa loob kami ni Lola ng bahay, nakaupo sa sahig at nagdadasal. Ang mga pintuan at bintana ay tinapal na ng bawang, asin at langis. Ngunit alam naming hindi na yon sapat. Lola, pagod na ako, bulong ko, nanginginig. Hindi ka pwedeng sumuko. Iyan ang gusto nila, sagot niya habang mariin nakahawak sa krusipiho. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Thud! Kasunod ang pagkaluskos ng mahahabang kuko na kinakamot ang yero. Lola! Hali, huwag kang kikilos. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas.
Lumabas ka o papatayin namin ang matanda. Nagpikit ako. Ramdam ko ang malamig na luha sa pisngi ko. Lalabas ako, La. Huwag. Kapag lumabas ka, tapos na ang lahat, pilit niyang hinawakan ang kamay ko, pero unti-unti na akong tinatawag ng tinig sa labas. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang tatlong nilalang, mga payat na katawan, balat na parang sunog, mata na pula at kumikislap. Sa gitna nila nandoon ang aking ibang sarili. Nakangiti. Nakatayo. Nakasuot ng parehong damit na suot ko ngayon, pero duguan at butas-butas. Halika na, sabi nito. Hindi ka na sa mundo ng buhay. Isa ka na sa amin. Lumapit ako ng dahan-dahan. Tila wala na akong kontrol sa katawan ko. Bawat hakbang, pakiramdam ko ay bumabagsak ako sa bangin. Biglang may malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Ayaw, Rick. Hindi niyo siya makukuha. Si Lola. Lumabas siya na may hawak na palaspas at nagwiwisik ng banal na tubig. Aalis kayo sa harap ng bahay ko, sigaw niya. Ang tatlong aswang ay nagsimulang umatras, naningisay sa bawat patak ng tubig na dumarapo sa kanila. Ngunit ang aking ibang sarili ay nanatiling nakatayo, nakangiti. Wala nang silbi ang matanda. Patay na siya sa paningin mo, sabi nito. Nilingon ko si Lola, at laking gulat ko nang makita siyang duguan na, nakahandusay sa lupa, wala ng buhay. Hindi bulong ko. Pumili ka na, sabi ng ibang ako. Manatili sa mundo ng buhay bilang walang kaluluwa o sumama sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Pakiramdam ko'y wala na akong dahilan para manatili. Nang hawakan ko ang kamay ng ibang ako, biglang bumalot ang dilim. Nang magising ako, nasa kakahuyan ako. Hubot-hubad. Ang balat ko'y tuyot at kulay abo. Ang mga kuko ko'y mahaba at matutulis. Huminga ako at naamoy ko ang sariwang dugo mula sa baryo. Narinig ko ang tinig ng ibang ako. Ngayon ay ako na. Maligayang pagdating. Isa ka na sa amin. At doon ko naunawaan. Ako na ang bagong aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayong gabi. Sa dilim ng gabi, may mga kwento tayong pilit tinatago, ngunit sa boses sa dilim, ibinubunyag natin ang mga ito, isa-isa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng like, at i-share ito sa mga mahihilig din sa kababalaghan. Hanggang sa muli, at tandaan sa bawat sulok ng katahimikan, may tinig na nagmamasid.